Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Breaking! Armed Forces of the Philippines binalaan ang mga retired officials na nagkakalat ng fake news, nag-uudyok ng kaguluhan. Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines na posibleng tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal ng militar na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Ayon sa AFP, may ilang retiradong opisyal na kasalukuyang minomonitor ng kanilang intelligence units, kabilang ang may ranggong 08 o katumbas ng Major General o Rear Admiral. Layunin umano ng hakbang na ito na mapanatili ang disiplina at kredibilidad ng institusyon sa harap ng mga isyong political at social media misinformation. Bagamat hindi pinangalanan ang mga naturang opisyal, iginiit ng AFP na mahigpit nilang pinapatupad ang mga batas laban sa mga retirado na gumagamit ng kanilang posisyon para makaimpluwensya sa publiko gamit ng maling impormasyon. Okay, pag-usapan muna natin yung fake news. Against ako talaga sa fake news. Bago ko mag-vlog, karamihan ng mga vlog ko kasi reaction vlog lang eh. Bine-verify ko muna, credible source ba ito? Kasi baka kung hindi credible, kasama ako ng fake news. Kaya binabantayan ko, pinipili ko lang yung mga post na bibigyan ko ng reaction vlog, opinion vlog, kasi hindi talaga maganda yung fake news. Okay, so ito, warning lang naman. Kaya wag po tayong mabahala na parang kinokortel ng AFP ang press freedom. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho sa tingin ko. I don't know, wala pa naman akong na nakikita na mga post na parang post ng mga retired AFP. Wala. I don't know kung saan ang basihan nila. Basta against ako sa mga fake news. Hindi talaga magandang mag-fake news tayo. Dapat totoo lang ang ating sinasabi. So pag may nakita kong totoong post, nagbibigay lang ako ng reaction, opinion. Bahala na ang netizens na maniwala sa aking opinion o reaction. Ganun lang yun. Exchange of opinion. So, dadaan pa naman ito ng due process. Kasi binabasa ko ang mga comments, parang ano ba yan? Martial law na? Hindi naman. May due process pa. Ang alam ko ito, example mayroong isang retired soldier. Nakita nila na parang fake news o nag-uudyok siya ng sedition. Sedition po ay yung parang inuudyokan mo ang taong bayan na hindi na sumunod sa batas, na may gagawing karahasan. Against din ako sa karahasan. Yung protest, rallies, okay lang yun. Basta hanggang salita lang. Violence, there should be no violence. Kaya kung may nag-uudyok ng violence through their social media post, talagang managot sila. But then, it has to undergo due process. Ibig sabihin, ang AFP magsasampa ng kaso sa korte. Once na naisampa na yung kaso sa korte, hindi pa siya, yung sinampahan, hindi pa siya pwedeng tanggalan ng pensyon. Mayroon tayong AFP retirement law na sinusunod. At ang alam ko dyan is, dapat yung
retired na sundalo na sinampahan ng sedition o fake news whatsoever, dapat makonvict muna siya. At ang conviction natin, alam nyo naman ang ating sistema, pag na-convict ka ng regional trial court, hindi pa yon final conviction. Pwede pang i-appeal yung conviction na yon sa Court of Appeals. Granting na pinaboran ng Court of Appeals yung conviction ng isang retired soldier, iaakyat na naman yon sa Supreme Court. Until such time na ang Supreme Court mag-decide with finality, yun na. Pwede na siyang tanggalan ng pensyon. Yun ang aking pagkakalam. Correct me if I'm wrong sa mga mas marunong sa batas. Kaya it will still follow the due process. Okay, tinignan ko ang mga comments dito, people who reacted. Okay, tignan ko lang ha. Ito. So, 13,000 people who reacted. 7,300 ang tumatawa. 2,500 ang galit. So, halos 90% ang hindi favorable sa hakbanging ito ng AP. 2,700 lang, around 10% ang pabor. Okay, mga comments, magbasa tayo. Sabi, puro pananakot ang mga ginagawa. Elton D. Don't try to scare those retired generals. They still have influence among active duty soldiers in the military and PNP. Big problem yan. Roel Malaki Recamadas. Martial law in the making? Hindi naman. Marcelo Tumbok Jr. At anong batas meron ka para tanggalan ng pensyon? Meron pong batas. RA so-and-so. Meron pang presidential decree. Nakalimutan ko yung number. Kailan? Yun nga. Pagsampa ng kaso, hindi pa pwede tanggalan ng pensyon. Hintayin na makonvict with finality hanggang narating sa Supreme Court. Yun ang aking pagkakaroon. Kaya, it will take a long process bago matanggalan ng pensyon ang isang retiradong sundalo na mapatunayang nagkakalat ng fake news o naghihikayat ng sedition laban sa gobyerno. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero. Si kuya, mag-atop na siya.